Ang update po natin mga kababayan, kung ano na pong nangyari kay Epifanio Labrador. Eto. Epifanio Labrador! Diba, hinahamon mo ang mga kapatid na magsampa ng kaso. Eto na, mga kapatid na mga nag-aabang. Good news po ito sa mga kapatid na nag-aabang. Good news ito. Dahil dadamputin na ito ng pulis. Dadamputin na ng pulis ito mga kababayan. Kaya Epifanio Labrador, bilang na yung mga masasayang araw mo. Hinamon mo ang mga kapatid Talagang wala kang galang, wala kang respeto. Wala kang galang, wala kang respeto. Minura mo ang buong iglesia. Hindi lang buong iglesia, kundi pinagbantaan mo pa ang mga leader ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Lalong-lalo na, direkta na minura mo ang ka Eduardo Manalo. Itong mga sinasabi mong mga paninira, mga gawa-gawang kwento na walang katotohanan. Epifanio Labrador, alam nyo mga kababayan, napansin ko sa kanyang mga video lumambot na itong taong ito. Mukhang nabahag na yung buntot. Di ba nung mga nakarang araw, tapang nito mga kababayan, tapang Talagang pag nagsasalita, talagang akala mo isang immortal, hindi natatakot. Kung anong maisip ng taong ito, yun naman yung pinapalabas sa mabaho niyang bibig. Kung anong baho ng hininga nito, sing baho ng karakas nito. Sabi ko nga sa iyo, Epifanio Labrador, hanggat hindi ka tumitigil, hindi ka titigilan ng mga kapatid. Sa dami po ng mga kapatid sa buong Pilipinas, maski sa ibang bansa, hindi ka titigilan ng mga kapatid dahil sa pang-aalipusta mo, dahil sa pangyuyurak mo sa aming pananampalataya. Ito na ang inaantay ng mga kapatid. Dadamputin ka na ng pulis. Nakausap ko yung kapatid, mga kababayan at yung iba pa nating mga kapatid na magkakaso. Sabi nila, wag mo munang i-broadcast kung saang lokal nagsampa ng kaso doon sa Epifanio Labrador na yon. Talagang nagdadalamhati sila mga kababayan isipin mo kung paano bastusin ng taong ito ang kapatid na Eduardo Manalo. Pagbintangan ng kung ano-ano. Pilit na dinidikit na binayaran daw umano ng malaking halaga ang Iglesia ni Cristo para isagawa itong rally. At kung ano-ano pang mga paratang na sinasabi niya. At sinasabi niya na ang Iglesia ni Cristo daw mga gangster, mga masasamang tao, at isang banta raw ito sa buong Pilipinas. Na ayon sa kanyang mga sinasabi, tapang talaga nito mga kababayan Talagang kung babasahin mo yung kanyang or titignan mo yung mga vlog niya may kinakampihan siyang politiko Alam nyo itong vlogger na ito, mukhang kinaltokan ng amo niya. Napansin nyo ba yung vlog niya? Di ba? Merong dalawang politician doon na picture na mga idolo niya. Bigla niyang tinanggal. Malamang pinagmumura ito ng amo niya. Baka sabi nung amo niya, "Huy, tumigil ka. Anong pinagsasasabi mo dyan? Masisira kami dyan
Sinabi ko, ganito lang ang gawin mo. Ba't ganyan naman ang asta mo? Masisira yung pangalan namin. Ganon siguro yung pagkakasabi sa kanya. Kulang na lang batukan ito ng mabahong sapatos na mayroong kasamang medyas. Inagat ng mismong amo nito, mga kababayan. Tingnan nyo naman ito, mga kababayan, kung paano siraan ang buong Iglesia ni Cristo. Matindi Talagang pilit niyang sinasabi na bayaran, hawak ng mga Duterte ang Iglesia ni Cristo. Sinasalba si Duterte dahil may utang na loob ang Iglesia ni Cristo. At yung mga sinasabi niya, pati yung ibang vlogger na talagang malala na daw ang pagkakalubog ng mga utang ng Iglesia ni Cristo. Lahat ng mga ari-arian daw ay nakasanla na sa mga bangko. Pururoy na daw ang Iglesia ni Cristo dahil ganyan, ganito. Ikinakapit nila sa mga politiko para magmukhang masama ang Iglesia ni Cristo. Mga kababayan, isipin nyo itong mga taong to. Lalong-lalo na itong Epifanio Labrador na ito. Napansin ko sa mga vlog niya, mga kababayan, naglaylo. Aba, Epifanio, nasaan yung tapang mo? Mukhang bumait ka na yata, Epifanio. Nasaan na yung bayag mo? Diba, ang tapang-tapang mo dati. Bakit ngayon? Bakit para kang asong basang-basa na nalulunod doon sa kanal o sa isang ilog? Nasaan na yung tapang mo? Umatras ka na yata, Epifanio. Sabi ko nga sa'yo, napakatigas kasi ng ulo mo Akala mo kasi, isa kang immortal. Nakakala mo, yung mga sinasabi mo, merong katotohanan. Naku po, Epifanio. Patong-patong na kaso itong haharapin mo. Maghihimas ka na ng rehas. Sabi nga ng kapatid na nag-file ng kaso sa korte. Isasalin ko na lang po sa Tagalog. Sabi niya doon, kung yung iba, ipinapahiya ka, inaaway ka sa social media, sa akin, hindi kita kukunin sa kung ano-anong sinasabi sa social media. Ito na, ang kaso. Kinaso na kita ng patong-patong na libel case. Sabi niya, mga kababayan, grabe. Nung nalaman ko ito, natuwa ako Hindi sa natuwa, mga kababayan, na nakaganti po tayo. Natuwa ako na magkakaroon ng hustisya ang pangbabastos niya sa mga kapatid, sa buong iglesia, at sa ating namamahala. Ikaw ba naman? Itinuturing namin na magulang ang ka Eduardo Manalo. Sabi ko nga sa inyo, lahat po ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, ginagalang po ito. Pinapanalangin po namin sa bawat pagsamba, bawat pagtulog, bawat paggising po namin. Pinapanalangin namin na nasa mabuti siyang kalagayan. Umaba pa ang kanyang buhay para mapangunahan po kami sa mga pagsunod sa ating Panginoong Diyos at sa kapakanan ng buong iglesia. Pero anong ginawa mo, Epifanio Labrador? Binastos mo lang ang aming leader. Kaming mga Iglesia ni Cristo, hindi kami gumaganti sa kung anong paraan na parang yung ginagawa mo na nagsasabi ka ng kung ano-ano, nagbabanta ka pa, tapos babaliktarin mo pa na ang mga kapatid ang nagbabanta sa'yo, tinatakot ka, di ba? Di mo alam yung mga tumatakot sa'yo yan yung mga sumasakay lamang para ibintang sa Iglesia ni Cristo. O tignan mo ngayon, kung marami ka nang naipong pera
Siguro, merong under the table ito kaya matapang ito si Epifanio Labrador Siguro, 5 milyon ang naipon mo, no? Sabihin natin, may pera ka nang naipon. Magkasya kaya yan, Epifanio Labrador. Sa dami ng magkakaso sa'yo, hindi ito bluff, hindi ito pananakot, Epifanio. Talagang meron nang nagkaso sa'yo. Inihahanda na lang. At isinangguni pa ito sa namamahala. Kasi sabi kasi bawal pang i-media ito Abangan mo, malapit-lapit lang dito sa amin yung nagkaso sa'yo. Marami pang kumokontak po sa atin na kinasuhan ka ng patong-patong na libel case. Na kung ano-anong mga paninira. Grabe ito. Mga kababayan, yung mga sinasabi kasi nito out of the blue. Mga kababayan. 'Di ba? Isipin nyo. Walang pakundangan na paninira yung ginagawa niya At isa pa, Aling Marie, mukhang natahimik ka na rin. Magsilbing babala sa iyo ito. Magsilbing babala sa inyo, Aling Marie. At sa mga kapwa mo vlogger na walang humpay na paninira sa buong Iglesia ni Cristo. Sabi ko nga sa iyo, Aling Marie, makinig ka. Ginagalang po kita, Aling Marie, dahil matanda na po kayo. Mas matanda pa kayo doon sa kalabaw namin na 80-year-old na. Kayo baka lampas na 80-year-old Aling Marie, pag nagkakaedad na, gumawa na kayo ng mga bagay-bagay na ikatutuwa ng tao. Huwag na kayong gagawa-gawa ng mga bagay-bagay na ikasisira ng buhay nyo. Gumawa na kayo ng tama. Itong si Epifanio Labrador, Aling Marie, para lang sa kaalaman mo, pati ibang vlogger na tapang-tapangan. Na pag kinontent nyo ang buong Iglesia ni Cristo, malaki yung kita nyo. Tiba-tiba kayo. Ginagatasan nyo ang Iglesia ni Cristo dahil viral kayo. Kumikita kayo ng dolyares. Kada vlog nyo, konting chismis na wala namang katotohanan, kumikita kayo ng dolyares. Malaki man ang kita nyo, liliit naman ang mundo nyo. Kaya kayong mga vlogger dyan na tapang-tapangan, yung iba di ko na pinapansin Ang pinagtuunan ko lang ng pansin itong si Epifanio Grabe kasi magmura ito, mga kapatid at mga kababayan. Kahit sino. Nasabi niya, uulitin ko para ma-recall lang na galit daw ang taong bayan sa Iglesia ni Cristo dahil ang ginagawa daw ng pamamahala ay immoral. Labag daw ito sa batas ng tao, lalong-lalo na sa batas ng Diyos. Antindi meron pang mga pangungusap na kinukuha sa Biblia Akala mo kung sinong ito matuwid mga kababayan. Talagang yung pagtira at pagyurak sa aming namamahala hindi ka tanggap-tanggap Kaya itong mga kapatid na ito, inasuhan ka na. Paano kung mismo ako ang magkaso sa'yo? Di dagdag sa kaso mo. Ibigay muna natin sa mga kapatid. Para kung kulang pa, marami pa kaming magkakaso sa'yo. Kahit sa ibang bansa, uuwi sila. Sinasabi ko nga sa'yo babalikan lang natin yung isang personalidad na kapatid ng mga Tulfo, na si Ramon Tulfo. Kinasuhan ng patong-patong na kaso at dinampot ito ng mga pulis. Ikaw nga nakaraniwang tao lang at tapang-tapangan. Dito mga kababayan na hindi ko nais ipahiya yung mga tao, ulitin ko po. Nire-recall lang natin para
magsilbing babala sa mga taong lapastangan na talagang walang humpay na gumagawa ng paninira sa Iglesia ni Cristo. Sabihin ba naman nila na puro utang daw ang mga kapilya? Ang Philippine Arena daw, puro utang, kaya nagawa daw na mabilis. Marami pa silang binabanggit, mga kababayan. Meron pang sinasabi nila, ito, grabe kayo, mga humanda kayo. Itong sinasabi nyo na kay Ka Felix Manalo na isang rapist, grabe kayo Yan ay kalabisan. Patunayan nyo yung mga sinasabi nyo. Pag hindi nyo napatunayan yan, maghihimas kayo ng rehas. Maglabas kayo ng mga ebidensya na magpapatunay na merong katotohanan yung mga sinasabi nyo. Wait lang mga kababayan Bakit daw nagalit si Epifanio Labrador sa Iglesia ni Cristo? Pakinggan natin ito, itong siraulong ito. Nanggigigil ako mga kababayan Tignan nyo yung pagsasalita niya. Mukhang nabahag na yung buntot. Mukhang may daga sa dibdib Tignan nyo. Kumalma Kumalma. Ramdam niya kasi na sumisikip yung mundo niya. Epifanio, saan ka magtatago niyan? Sa ilalim ng lupa. Meron pa nga nabanggit yung yung Net 25 Sabi niya, halimbawa na lang, nakasakay tayo sa sasakyan. Meron tayong nakitang dumi ng aso. Yung tae ng aso, umaalingasaw. Sabi nung dalawang host doon, nako, para hindi umalingasaw yan, tabunan ng lupa. Di ba yun yung sinasabi natin pag nakakakita tayo ng tae? Epifanio Labrador, nabibilang ka sa mga tae ng aso. Na para hindi umalingasaw, tatabunan ng lupa. Ibig sabihin, hindi literal na tatabunan ka ng lupa. Bibigyan ka ng leksyon. Pag itong mga kasong ito, kumilos na, yari ka na. Ihanda mo na yung pamada mo. Alam mo naman yung mga preso sa kulungan, hindi nakakakita ng tao. At talagang, Epifanio Labrador, ihanda mo na yung mo, yung pamada mo, yung pampadulas mo. Yari! Tuwang-tuwa yung mga preso sa'yo. Mukhang wala ka pa namang karanasan sa patawarin po ako, mga kapatid. Patawarin po ako. Kasi wala ayaw tumigil tapang kasi kinukuha ko na lang sa patawa ito. Tingnan natin. Ito si Epifanio. Tignan natin yung mga yung mga sinasabi niya dito. Bakit daw galit siya sa Iglesia ni Cristo? Tignan nyo, lumaylo. At yung picture niya, yung picture ng amo niya, yung picture ng amo niya sa likod niya, tinanggal na niya. Mukhang binatukan ito Sabi siguro, tumigil ka na. Hindi ganyan yung sinabi ko. Nasobrahan ng saltik mo. Nasobrahan ka sa saltik ng ulo. O tingnan mo, tinanggal niya yung mga picture ng amo niya. Baka nahimasmasan din sila. Parang sumasama yung image namin kung ito ang vlogger nyo, hindi lang sisirain yung buhay nyo, masisira din yung karir nyo bilang politiko. Tandaan nyo po yan. Hindi naman masama na sumuporta sa politiko. Pero pumili kayo ng disente. Pumili kayo ng mga vlogger na matatalino. Hindi kung saan nyo lang pinulot ito. Tignan nyo yung mga lumalabas sa bibig niya. Kung anong naiisip ng utak niya. Nasing liit ng munggo. Tignan nyo, sa baho ng bibig niya,
itsura pa lang niya, kala mo yung aso na natapak-tapakan doon sa basurahan eto ba ang vlogger nyo? Di sinira din kayo. Tignan natin itong si Raulong ito, mga kababayan, kasi maghihimas na talaga siya ng rehas. Kasi nagtatanong, ano ba daw, kadalasan po nagtanong sa akin ito yung mga bobong mga membro ng INC. Nandun sila tapos hindi nila alam. Mga kababayan, talagang bastos ang bibig nito, Tinatawag ang buong iglesia na mga kapatid, mga bobo daw tayo. Tinatanong daw natin, bakit ka ba nagagalit, Epipanyo? Sasagutin ng bobo na si Epipanyo, ipapaliwanag niya. Parang nabahag na yung buntot yung tapang niya parang wala na Parang nanginginig nanginginig sa takot yung boses niya. Pansin nyo ba, mga kababayan? Wala na, Epipanyo. Wala na yung tapang mo. Nung una, tapang-tapang mo. Ngayon, talagang takot na takot ka na Takot na takot ka na magsalita. Ano ba ang pakay nila? Di ba peace rally? Ano yung mga nakalagay sa placard nila? Nabasa nyo naman siguro. Di ba? Ang layunin ng nasabing pagkakaisa o yung National Peace Rally para pagkasunduin yung dalawang panig na hindi magkasundo. Okay, nandun na tayo. Pagkasunduin yung dalawang panig na hindi magkasundo. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, nangyari ba yun? At ano-ano ba yung dapat na maging requirements? Ano-ano ba yung mga dapat na makita? Ano-ano ba yung mga dapat na sabihin kapag ganun yung misyon? Siguro alam nyo na. Kasi kung ako tatanungin ninyo, kung pag-uusapan kung layunin na yung peace rally, more on pagkakaisa at pamamaraan kung paano magkasundo, ang pwede lamang na sabihin at gawin doon. Pero nangyari ba yon? Hindi. At isa pa sa nakakaasar, na masasabi mong binudol lang tayo ng isang reliyon na kung saan ay walang pinagkaiba sa diskarte po ni Digongyo. Peace rally lang daw at walang halong pamumulitika. Aba, bago po nangyari yung naganap na rally na yan, nag-usap-usap po ito si Marcoleta, si Bato, at yung iba pang mga politiko na puro kaalyado ni Digongyo. Nakakampi nila. Ngayon ang tanong, ano ba ang kanilang mga pinag-usapan? Alam niyo, sa totoo lang, kahit wala po ako doon, kahit hindi ko po nakita, kahit hindi ko narinig kung anong pinag-usapan nila, pero makikita mo sa kanilang mga naging galawan noong mga araw. Mga kababayan, kahit wala daw siya doon, tignan mo ang bobo na ito, Tignan mo yung klaseng pag-iisip ng vlogger na ito. Kala mo, isang manghuhula. Lumabas din sa kanyang bibig. Kahit wala daw siya doon, alam daw niya kung ano yung mga pinag-usapan. Bobo! Lumabas din ang pagiging bobo mo. Ano, manghuhula ka? Nalaman mo yung mga pinag-usapan nila. Kung anong klaseng tanga ka, bobo ka. Tignan mo, puro paratang. Lumalabas lang na gumagawa ka ng kwento. Pakinggan pa natin ang kumag na ito. Gigigil na ako, mga kababayan. Sorry po, mga kababayan. Nanggigigil kasi ako Isipin mo, diyan pa lang talagang gumagawa ng mga sari-saring kwento na walang katotohanan, walang basehan. Alam niyo, mga kababayan, yung vlogger na ito, ikinakahiya na ng amo niya
Eh tingnan nyo, wala nang picture sa likod niya. Yung dalawang amo niya, wala na. Baka kinaltukan ito eh. Binatukan ito ng ano eh. 2x2 eh. Pero makikita mo sa kanilang mga naging galawan noong mga araw na yon. Malamang nag-usap-usap itong mga demonyong ito. Ha? Kinausap ni Marcoleta yung mga aso, mga alagad ni Digongyo na, teka, para hindi halata, ako lang ang magsasalita. Kasi kung ako ang magsasalita, para tirahin ang Quadcom, para tirahin ang gobyerno, may rason ako. Alam niyo ba kung anong rason yun? Ha? Ngayon ang tanong, ano ba ang kanilang mga pinag-usapan? Alam niyo, sa totoo lang, kahit wala po ako doon, mga kababayan, sa bibig na nang galing ni Epipanyo Asong Labrador, kahit wala daw siya doon, parang meron siyang spy, parang meron siyang CCTV na nakikita niya lahat at nalalaman niya yung mga galawan nila Bato, nila Robin, nila Congressman Marcoleta at iba pang mga kaalyado ni Marcoleta. Tignan nyo ang taong ito paano gumawa ng kwento. Talagang parang may sapak eh. Kala mo nakatira eh. Ano? Grabe. Ito ba ang sinusunod at pinaniniwalaan ng mga tagasunod niya, ng mga subscriber nito? Sabi ko nga sa inyo, walang naniniwala sa taong ito. Ang mga naniniwala lang sa taong ito, yung mga sinapian ng espiritu ni Epipanyo Labrador. Pakinggan pa natin kung gaano kasama ang taong ito. Puro gawa-gawa eh. Isipin nyo, kahit wala daw siya doon, nalalaman niya lahat. Hindi ko po nakita. Kahit di ko narinig kung ano pinag-usapan nila. Pero makikita mo. Hindi niya nakita, hindi niya narinig. Pero alam niya. Huwag kayo. Alam niya lahat yung mga nangyayari. Matindi ka, Epipanyo Labrador Daig mo pa ang FBI. Daig mo pa ang mga intelligence ng Amerika. Tindi mo. Matindi ang utak mo. Matindi ang sapak mo. Daig mo pa ang NBI Daig mo pa ang intelligence ng Israel sa galing mong sumagap ng mga impormasyon. Matindi. Baka kunin ka ni ni Netanyahu. Kunin ka ng mga Hamas na kalaban ng Israel sa tindi ng intelligence ito. Nalalaman lahat. Matindi ka. Malaman na lang namin nandun ka na. Kasapi ka na ng Hamas. Ang galing mong sumagap ng mga balita Tingnan pa natin. Ang siraulong ito. Pero makikita mo sa kanilang mga naging galawan noong mga araw na yon. Malamang nag-usap-usap itong mga demonyong ito. Kinausap ni Marcoleta yung mga aso, mga alagad ni Digongyo na, teka, para hindi halata, ako lang ang magsasalita. Kasi kung ako ang magsasalita, para tirahin ang Quadcom, para tirahin ang gobyerno, may rason ako. Alam niyo ba kung anong rason yun? Kasi may lumalabas po kasi na sagot. Kasi nga, diba, tinitira natin itong budlat na ito, itong malaking mata na ito, na kung saan ay talaga masasabi, demonyo talaga. Kaya daw siya nagsalita at kaya daw siya hinayaan na magsalita, pinayagang magsalita ng INC kasi membro siya. Putang ina naman, huwag yun naman gawing bobo ang taong bayan. Ano kayo kung membro niyo si Marcoleta? Politiko pa rin yung hayop na yan.
Politiko pa rin yan na kung saan kakampi ng mga demonyo, ng mga diablo, ng mga walang yan, ng mga manluloko, ng mga magnanakaw, ng mga traidor sa ating bansa. Naintindihan ninyo? Ang babaw ng rason ninyo. At ito pa, bago ko po ipakita sa inyo yung video ito, okay sana ikukonsidera na lang sana natin na nagsalita si Marcoleta kasi membro siya. Bagamat pangit tignan kasi politiko pa rin siya. Alam niyo ba kung anong sinabi niya? Eto, panoorin ninyo. Kung ito ba ay related sa kanilang sinasabing peace rally at kung ito ba at yung mensahe ba at yung sinasabi ba ni Marcoleta ay magdudulot ng pagkakaisa. Eto, panoorin niyo. Pinatawag ang dating Pangulong Duterte, pinatawag ng Quadcom. At ang ginamit na pamamaraan ay yung isinasaad sa saligang batas, inquiry in aid of legislation. Natupad po ba yung inquiry in aid of legislation? Paano po in aid of legislation kung ang tatawagan nilang resource persons para humarap sa paglilitis na yon ay puro kalaban ng dating Pangulo? Pinagtatanong nila yung Pangulo base doon sa mga sinumpaang salaysay at affidavit nung kanyang mga inusig nung kanyang panahon sa war on drugs. Hindi naman ipinatawag ang mga taong maaring makapagbigay sa kanya ng tulong upang ipaliwanag ang war on drugs. Hindi ipinatawag ang mga Solicitor General sa kanyang panahon. Hindi ipinatawag ang mga GPNP upang magpaliwanag kung ano ang war on drugs. Puro kalaban ang dating Pangulo. Yung mga abogadong kasama niya para magtanggol sa kanya, hindi pwedeng magsalita. Sapagkat ang tuntunin sa mga komite, ikaw ay papayagan lamang para payuhan mo ang kliyente mo sa kanyang karapatan. Ngunit paano mangyayari na ang kliyente nila ay papayuhan sa kanyang karapatan kung bubulungan lang siya, ay makikita siya ng isang chairman doon. Attorney, huwag mong bubulungan yan, iko-contempt kita. So yun po yung kanyang mga sinabi. At alam mo ba kung ano ang dahilan? Alam niyo ba kung ano ang dahilan ni Epifanio Labrador kung bakit nagagalit tayo at nagagalit ang sambayanan, nagagalit ang mga Pilipino? Dahil puro kasinungalingan ang sinasabi doon ng isang hayop at demonyong kongresista. Na kung... O mga kababayan, narinig nyo? Galit na galit siya sa pagsasalita ni Marcoleta. Galit na galit daw ang taong bayan. Sinama mo pa yung taong bayan? Eh ikaw lang naman ang nagagalit. Tignan mo yung rally nyo. Nilangaw. Akala ko ba kaisa kanila, ba't wala ka doon? Ang nakita ko lang si Aling Marie na nagbida-bida doon. Akala mo tatakbo sa pagkasenador. Kung makapagsalita, akala mo tinalo pa si Robin Padilla kung paano magsalita ito. Oh, mga kababayan, narinig nyo ang tabil ng dila nito. Abogado yan, Epifanio Labrador. Kung ikukumpara natin ang laman ng utak mo sa kalaman ng utak ni Marcoleta, ni Congressman Marcoleta, ang utak mo mas maliit pa sa butil ng munggo. Ang utak ni Congressman Marcoleta, akala mo isang malaking bulalakaw ito. Kung kaalaman lamang ang pag-uusapan, ang utak ni Marcoleta, nabasa niya lahat ang mga batas na meron siya ngayon. Kung saan siya ngayon, eh yun yung talino niya. Kung ikukumpara mo sa utak mo, nasing liit ng utak ng langgam, eh buti nga yung langgam matalino pa yung utak mo. Para kang alam mo yung kuto ng langgam, ganun kaliit ang utak mo. Kung kukumpara mo sa utak ni Congressman Marcoleta, abogado yun. Kung makapagmura ka, akala mo pinapakain mo yung tao, ganun din yung pagmumura mo sa buong Iglesia ni Cristo. Kung paano mo bastusin ang aming namamahala, akala mo, kilala mo ng personal. At hindi ka, Epifanio, Oh.
Yung mga pare nga, umanib na sa Iglesia ni Cristo eh. Dahil sa gawain mo eh. Nakaka-discourage ka eh. Tinatakwil ka na ng mga kareliyon mo. Pati mga kamag-anak mo eh, tinatakwil ka na. Eh, may nabalitaan ako. Tumalon ka daw sa bangin eh. Tumalon ka sa bangin dahil may kumatok lang na tao sa inyo. Tapos bigla ka daw tumalon sa bangin. Tumakbo ka daw. Ayan, uhulihin ka na ng pulis, dadamputin ka na. Eh, makulit ka kasi eh, ng mga paninira sa Iglesia ni Cristo. Nung nakarang taon, sinasabi mo, nagtatago ng bigas ang Iglesia ni Cristo sa malalaking warehouse. Ibinintang mo sa kapatiran, ibinintang mo sa buong Iglesia ni Cristo. Tapos, nagmamakaawa ka noon. Tapos ngayon, uulitin mo na naman. So ngayon, mga kababayan, dadamputin na po ng pulis ito, mag-antay po kayo. Eh, meron na pong mga nagkaso, mga ilan. Hindi ko muna sasabihin kung ilan yung nagkaso, marami po ito. Welcome to the Philippines. Ihanda mo na yung pera mo, Epipanyo. Pati yung mga binayad sa'yo. Kung sino man yung nagbayad sa'yo. Diba? Tapang-tapang mo kasi. Eh di pinatulang ka ng mga kapatid. Sasabihin mo, kahit sino babanggain. Tinatawag mo pa yung sarili mo na supremo. Anong supremo? Tignan natin kung anong lagay mong supremo ka kung nasa kulungan ka na. Sige, Epipanyo, nanginginig ka na. Nanginginig na yan, Epipanyo. Iiyak na yan. Ihanda mo na yung pamada mo. Sabik pa naman yung mga preso doon. Eh, ilang kulungan yung paglalagyan mo. Eh, yung kaso pa lang eh, bilangin mo. Nako, pinapalit mo yung mundo mo. Alam mo, Epipanyo, hindi masamang mag-vlog. Meron tayong kalayaan sa pagsasalita. Pwede tayong pumuna, yung mga nasa gobyerno, pwede nating pagsalitaan. Pero, Epipanyo, sabi ko nga sa'yo, yung freedom of speech, meron tayong kalayaan. Pero may limitasyon ito. Pero, pag ito'y wala ng katotohanan at puro paninira at gawa-gawang mga kwento na sinagap mo din sa mga kung kani-kaninong mga marites dyan, gaya ni Aling Marie, eh hindi na tama ito. Yan ay merong kaukulang parusa sa batas ng tao. Iba pa yung batas ng Panginoong Diyos. Iba pa yung ibibigay na parusa ng Diyos sa'yo. Sa dami ng umapi at kumalaban at umalipusta sa namamahala, hindi nagtagumpay. Puro na nga pahamak ito. Mga kilalang tao ito pero anong nangyari sa kanila? Nagsisi sila sa huli. Diba? Hindi ko na isa-isahin. Kasi baka lalo kang umiyak dyan. Nangangatog na yung tuhod mo, no? Epipanyo. Oh, kaya mga kababayan, subaybayan nyo po itong issue na ito. Talagang makukulong itong taong ito. Maghihimas ito ng rehas sa iba't ibang panig ng bansa dahil sa patong-patong na kaso, dahil sa mga gawa-gawa niyang kwento na binabato niya sa buong Iglesia ni Cristo at pagmumura niya at pagbabanta niya sa ating namamahala at kung ano-ano pang mga masasamang salita na walang katotohanan. Inahamon kita, Epipanyo Labrador, magpakita ka ng ebidensya kung meron. Sasabihin ko sa'yo, titiwalag ako sa pagiging Iglesia ni Cristo ko kung meron kang may pakita at mapatunayan sa husgado lahat ng mga paratang mo sa aming namamahala na kung ano-anong mga sinasabi mong paninira, ipakita mo.
Ang mga kapatid ko, na kapatiran sa buong Iglesia ni Cristo, hiwa-hiwalay na kami. Kung meron kang may pakita, Epipanyo. Pero kung wala, pasensyahan. Maghimas ka ng rehas ngayon. Sabi ko nga sa'yo, mababait po kami. Pero yung pagmura mo at pagbabanta mo sa aming namamahala, yun yung hindi namin masikmura. Marami kang sinaktan ng mga kapatid. Pero dahil sa'yo, lalong tumitibay ang aming pagtitiwala sa aming namamahala. Tumitibay ang aming pagiging Iglesia ni Cristo. Habang inaalipusta mo, habang niyuyurakan mo ang buong Iglesia ni Cristo, kami naman, lalong umaapoy at nag-aalab ang aming pagsuporta sa aming namamahala. Kung ano ang turo ni kapatid na Felix Manalo, kinikilala ng buong Iglesia ni Cristo na sugo sa mga huling araw, hanggang kay Kaeranyo Manalo, kung ano yung mga pinapatupad nila na mga doktrina hanggang ngayon, kay Ka Eduardo Manalo, hanggang ngayon, kay Ka Eduardo Manalo, kung gaano namin minahal po sila, yung mga nakaraang mga namamahala, ganun din ang aming pagmamahal sa aming namamahala ngayon. Kaya, kung minura mo ang Ka Eduardo Manalo, pinagbantaan mo na rin ang buong Iglesia ni Cristo. Ganyan po kasolid ang Iglesia ni Cristo. Basta nasa katwiran kami, ipaglalaban namin ito. Hindi namin gagawin gaya ng ginagawa mo. Merong batas na uusig sa'yo. Batas ng tao sa lupa at batas ng Diyos. Tandaan mo yan. Kaya habang may pagkakataon pa, Epipanyo Labrador, ipinapanalangin din namin na magbagong buhay ka. Na isang araw, magliwanag ang iyong isipan. Yung sumanib sa iyo na masamang espiritu ay lumaya sa katawan mo para makasama ka namin na maging mananampalataya, na maging Iglesia ni Cristo. Ang lahat ng paratang mo ay walang katotohanan. Lahat ng mga binitawan mong mga salita, walang katotohanan. Aling Marie, hindi ka rin makakalusot. Meron ding batas na uusig sa'yo. Lahat ng mga paratang mo na walang katotohanan. Mag-antay ka din, Aling Marie, ng kaso na isasampa sa'yo. Mga kababayan at mga kapatid ko sa buong Iglesia ni Cristo, sa buong mundo, maraming salamat sa inyo. I-share nyo po itong video na ito para sa lahat ng mga gumagawa ng kwento, lahat ng mga sumisira sa ating namamahala at kung ano-anong mga sinasabi nilang walang katotohanan. Magsilbing warning sa inyo ito. Salamat po mga kababayan. Once again, sana po paki-subscribe po ako. Paki-share po itong video na ito sa mga kaibigan yung mga kapatid at sa mga kababayan natin dyan na sumusuporta po sa kaisahan ng Iglesia ni Cristo para sa bayan. Maraming salamat po. Once again, ako po si The Wonder sa Philippines. Mabuhay po. Kaisa nyo sa katwiran. Nandito po tayo para ipagtanggol ang ating pananampalataya. Basta nasa katwiran tayo, huwag tayong matakot. Ito yung ating tulong sa namamahala, mga kababayan at mga kapatid. Basta may katwiran, ipaglaban natin. Ipaglaban natin ang ating pananampalataya. Laban sa mga taong masasama na patuloy na sumisira sa kaisahan ng ating kapatiran. Mabuhay po.